Samantala, si Ren ang nagpalit ng pangalan sa leaderboard nang maunahan na naman ng magkapatid si Hinata. Habang ginagawa iyon ay sinasabi ng dalaga sa sarili na gusto niyang matupad ang pangarap ni Hinata, kaya naman hindi na niya namalayan na nakatutok na pala ang kamera sa likod niya para interviewin siya. Kasunod yun ay sinabi ni Tinoka na ang lahat ng 14 na sasakyan na patuloy pang tumatakbo ay nagsimula na ng kanilang second lap, at doon na talaga umano umiinit ang laban. Sumang-ayon si Kai kay Tinoka at sinabing karamihan sa mga driver ay sinusubukang magtipid ng gulong sa first lap, at taon-taon, ang second lap umano ng Odawara Pikes Peak ang kadalasang nagiging punto kung saan nagkakagulo ang takbo ng karera. Pagkatapos ay nabaling ang atensyon ni Tinoka sa nasa ika-8 pwesto na si Akaba na sakay sa kotse na may number 2, na Noy patuloy ang pag-atake sa hanay. Ang susunod umanon yung target ay si Taylor na sakay sa kotse na may number 8, at sinabi pa nito na mukhang sandali na lang bago nito maungusan iyon. Ayon pa rito, nahihirapan umano itong paniwalaan na ang isang 450 HP na Carrera GTS ay kayang pigilan ang isang 650 HP na Ferrari ng matagal. Hindi nagtagal ay naungusan na ni Akaba si Taylor at wala na itong nagawa pa. Para kay Taylor, may 3 driver sa MFG na itinuturing niya na kahanga-hanga. Isa na roon si Beckenbauer at pangalawa si Akaba, at ang pangatlo ay ang driver na naging ika-4 umano noong nakaraang taon, na hindi man lang sumipot sa karerang ito ngayon. Si Kuki Sawato ay ang tinutukoy ni Taylor, na ng mga oras na iyon ay mukhang mas abala pa sa pakikipag-date kesa sa panunood ng karera. Sa karera ay pinayuhan si Ishigami na kailangan na umano nitong umatake, dahil kung hindi nito maabutin si Beckenbauer sa unang sektor ay maliit na ang tsansa nito na manalo. Si Kinote naman ay tinanong ni Ogata kung sigurado ba itong hindi ito masyadong mabilis, sapagkat nag-aalala umano si Ogata sa mga gulong ni Hinata. Nung qualifying kasi ay halos 80% umano ang napudpad sa gulong ni Hinata matapos ang isang lap, kaya kung papasok umano ang binata sa ikalawang lap na ganoon pa rin ang diskarte ay mauubusan ito ng kapit sa kalagitnaan. Gayunpaman, sinabi ni Hinata na walang problema sapagkat mahigpit daw silang sinanay sa pamamahala ng gulong sa academy. Alam umano nito sa karanasan kung gaano katagal siya pwedeng tumakbo sa isang stint, o kung gaano kalayo ang kaya niyang itakbo bago tuluyang mawala ang kapit ng isang set ng gulong. Dagdag pa ng binata na kumpiyansa siyang magagawa niya iyon ng mas mahusay kesa sa iba roon, at naniniwala rin siyang maibibigay niya kay Ogata ang mas mataas na pwesto kesa sa kinalalagyan niya ngayon. Kinilabutan si Ogata sa mga sinabi ni Hinata, at hindi nito naiwasang mapaluha matapos ang talumpating iyon. Kasunod yun ay sinabi ng commentator na si Beckenbauer sa car number 12 ay hindi umano hinahayaang makabawi ng pwesto si Ishigami na nasa number 1 na sasakyan. Ang malinis na puting Porsche Cayman umano yun ay mabilis na nakalampas sa rest house habang nasa unang pwesto. Dagdag pa ni Tinoka na isa iyong tunay na pagbaligtad ng sitwasyon, at mahirap umanong isipin na may makakalampas pa kay Beckenbauer sa puntong iyon. Ang binatang iyon na kilala bilang Stuttgart Slayer ay naglalayon umanong wasakin ang prestihiyo ng 2 beses na kampyonato. Pagkatapos ay sinabi naman ni Tinoka ang pwesto ng ilang mga nangungunang sasakyan, kung saan ang car number 9 ay nasa ika-3 pwesto, at ang number 5 naman ay nasa ika-4. Si Otani sa car number 7 ay nag-iisa sa ika-5 pwesto, at ngayon ay naroon na umano sila sa laban para sa ika-6 na pwesto. Ang car number 2 naman ay dikit na dikit sa likuran ng car number 6 kaya ang tanong ay kung makikita kaya nilang kumilo si Akaba. Hindi nagtagal ay inianunsyo ni Tinoka na ang car number 2 ay matagumpay na nakapag-overtake sa car number 6, kaya ngayon ay nasa ika-6 na pwesto na si Akaba, bagay na ikinainis ni Eva. Kasunod yun ay dumating na ang iba pang bahagi ng grupo, kung saan nauuna ang nasa car number 8 na si Taylor at kasunod nito si Oishi sa car number 3. Ang magkapatid na Mang Nozomi at Kokero ay nananatiling magkasabay na parang formation, at mga 6 na segundo mula sa likod ng dalawa ay may isang pulang sasakyan na paakyat. Sinabi ni Tinoka na sa 15 sasakyan sa karera, ang Toyota 86 GT ang may pinakamahinang lakas ng makina. At dahil iyon ang bahagi ng track na kailangan ng malakas na power ay lalo pang lumalayo ang mga sasakyang nasa unahan. Ayon naman kay Kai, siguradong mahirap ang karerang iyon para kay Hinata, pero sa kabila niyon, mas lalo umanong lumilitaw ang galing ng driver dahil sa kahinaan ng sasakyan. Kahit ihambing pa umano kay Beckenbauer na nangunguna at kay Akaba na umaakyat sa pwesto, kapantay pa rin ang ipinapakitang antas ng pagmamaneho ni Hinata. Kasabay niyon ay sinasabi ni Hinata sa sarili na ang ikalawang kalahati ng kurso mula Mount Taikon hanggang sa tabing lawa ay medyo masama ang kondisyon. Lubak-lubak iyon na siyang nagdudulot ng matitinding pagyanig, at ang alikabok doon ay hindi biro. Kapag masyado umanong pinwersa ay maaaring mawala ng kontrol. Dapat ay magdulot umano iyon ng pag-aalinlangan sa sinumang driver, kaya ang tanong ni Hinata sa sarili ay bakit parang iyon lang ang walang alinlangan na lalong bumibilis.
Sinabi naman ni Tanaka na mukhang may nangyayaring galaw sa grupong nasa likod ng dalawang nangunguna. Kahit maayos umano ang takbo ng car number 9 kanina ay tila bumabagal na iyon ngayon, at halos nabura na ang lamang yun sa car number 5. May mga palatandaan na rin umano ng understeer sa kotse nito, dahil sa tingin ni Tanaka ay manipis na ang tira sa mga gulong nito. Batid ni Ava na pudpud na ang kanyang unahang mga gulong dahil ramdam na nito ang mabigat na katawan ng sasakyang iyon habang nagpe-preno. Gayunpaman, maayos pa naman umano ang kapit ng likuran niya, at sapat na umano ang sikip ng mga kalsadang iyon upang hindi siya malampasan ni Sakamoto. Kasunod yun ay ipinaalam kay Akaba na medyo bumagal ng husto ang number 9, at pilit umano yung hinahawakan ang ikatlong pwesto kaya panatilihin lang ni Akaba ang bilis na iyon at maaabutan nito si Ava bago matapos. Sa ibang kuha naman ng kamera, napansin ni Tanaka na magkakasama ang 16, 18 at 86 na sasakyan sa buong karera. Masasabi umanong parang laban yun ng Yoshi Kitagang kontra kay Kanata, pero hindi ibig sabihin ay pantay ang lakas ng mga sasakyan ng tatlo. Para nga umanong ang kotse na 86 na ay kumakapit na lang sa mga nasa unahan ng buong lakas para hindi maiwan, kaya naiisip umano ni Tanaka na nakakainis para kina Kokero at Nozomi na hinahabol sila ng ganon. Gayunpaman, ang tanong ni Tanaka sa mga manunood ay kung kanino kaya sa tatlo mapupunta ang huling halakhak. Pinag-focus ni Kokero si Nozomi dahil kailangan umano nilang maingat na malagpasan ang bawat kurbada, sapagkat kahit maliliit na pagkakamali ay naiipon umano at nakakadagdag sa pagkasira ng gulong habang tumatagal. Sinabi naman ng commentator na ang mga driver ay malapit na sa pinakamataas na bahagi ng Route 1 habang pumapasok ang mga iyon sa huling lap. Sa puntong ito, tiyak umano na unti-unti nang nauubos ang tread ng mga gulong ng mga iyon. Habang pinapanood ni Ogata ang karera ay sinabi nito sa sarili na muli nang iniiwan si Kanata ng dalawang naabutan nito sa unang kalahati ng lap. Naisip din nito na matindi ang ahon sa likurang bahagi ng Sector 2, at ipinapakita niyon kung gaano kahalaga ang lakas ng makina sa isang karera. Pwede umanong pag-usapan ng paulit-ulit ang balance, pero malaking salik pa rin ang horsepower kaya malamang mas naiinis umano si Kanata habang nagmamaneho kesa sa nararamdaman ni Ogata habang nanunood lang. Hindi nagtagal, ang nangungunang kotse ay nakalagpas na sa pinakamataas na bahagi ng Route 1. Patuloy na iniiwan ng mid-engine na Porsche ni Michael Beckenbauer ang grupo ng mga motorized monster sa likuran nito. Sa ikalawang pwesto naman, si Ishigami sa car number 1 at mukhang kalmado lang ito at sinusukat ang mga sasakyang nasa likuran. Ang grupo naman na naglalaban para sa ikatlong pwesto ay sina Ava sa car number 9 at si Sakamoto sa number 5. Pareho mang 4WD na sasakyan pero may dehado ang number 5 dahil mid-engine ito. Sa likod naman nila ay ang labanan para sa ikalimang pwesto, kung saan nagawang maungusan ni Akaba si Otani kaya siya na ngayon ang nasa ikalimang pwesto. Sumunod kay Otani si Yanagida, habang ang ika-8 pwesto naman ay pinaglalabanan ni Taylor at Oishi. Maya-maya pa, sinabi ni Tanaka na papalapit na ang huling bahagi ng karera. Habang nauubos umano ang kapit ng mga gulong ay lalo pang magiging mahirap ang lahat. Naroong naghihintay sa mga driver ang isang pagbaba mula sa kabundukan ng Hakone na nangangailangan umano ng buong focus ng isang driver, at ang isang nakakapangilabot na 874 na metro na pababang kalsada. Kasunod yun ay natanong ni Tanaka ang lalaking gumawa umano ng pangalan sa Sector 3, na minamaneho ang matingkad na pulang GT86. Habang binabagtas ang mga bundok ng Hakone, sinabi ni Tanaka na kumikilos na ang isang bagong uri ng driver na mula pa sa England, walang iba kundi si Kanata.